kung maging presidente at sigurado naman pag nagkaroon ng halalan si Sara, bogin mo na Kongreso, pakulong mo natin sa isang island, lagyan natin ng kapaikot doon, mga pating. Hindi buhaya kasi kalahi nila ang buhaya eh. Baka sumakay sila sa buhaya, tumakas sila sa island. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, doon po sa sagot or naging tugon ni dating DPWH Secretary Bonoan, tama lang po ba na nagsabi siya ng karapatan niya against self-incrimination? Hindi ba pwedeng magsabi na lang siya na or tanggihan na lang niya yung mga allegation against him receiving kickbacks po? Simple lang yan. Kaya yan tumatanggi. Hindi niya masabi, tumanggap ka ba? Hindi. Pag sinabi niya, hindi, baka ang prosecution, may ebidensya na tumanggap siya. Huli na. Pag sinabi niya naman na oo, di lalong convicted na. May pag-amin na. Kaya talagang inilagay niya na lang ng ini-invoke niya yung kanya karapatan na maging tahimik. Kaya mo na yung prosecution. Pero ba? Pero wala namang maniniwala hindi siya tumanggap. Lalong-lalo pa. Alam niya ang nangyari at siya mismo nagsasabi kung sino ang mga tumanggap at sino ang mga nakinabang. Walang maniniwala na hindi ka kasama to. Ang tao, ganyan. Ano po masasabi niyo tungkol po doon sa mga electric cooperative na may yung pinamumunuan ng mga politiko, Attorney Sal? Dapat ba silang magkaroon ng parte doon sa kooperatiba para mawala yung issue po na hindi na lang babayad ng kuryente itong mga umano yung mga politician, Attorney? Hindi ko maintindihan paano sila nagkakaroon ng partisipasyon sa kooperatiba. Marahil sila may pera, maraming ninanakaw. Pangalawa, kung hindi naman sila konektado at hindi sila nagbabayad, simple lang, di putulan mo para magbayad. Parang napakasimple lang lahat ng mga solusyon pero hindi naman magawa. Kapag hindi mo ginagawa yan, ibig sabihin, kakutsaba ka rin, mga politiko. Kaya talagang, ayaw ko ba? Sana, kung maging presidente at sigurado naman pag nagkaroon ng halalan si Sara, bogin mo na Kongreso, pakulong mo natin sa isang island, lagyan natin ng kapaikot doon, mga pating. Hindi buhaya kasi kalahi nila ang buhaya eh. Baka sumakay sila sa buhaya, tumakas sila sa island. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang issue, balik po tayo sa impeachment. Dahil ayon sa Malacanang, maaari daw magkasabay na dinggin ng impeachment court at ng Quezon City Regional Trial Court ang mga kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office spokesperson or Undersecretary Claire Castro, magkaiba ang layunin ng impeachment proceedings at ng kasong kriminal kaya wala daw hadlang upang magpatuloy ang dalawang proseso ng sabay. Ang tatlong bilang ng kasong grave threats ay ito nga yung kaugnay nga sa nabanggit ni VP Sara noong 2024 na umano'y tatangkahan daw niyang patayin itong sila Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Romualdez. Kung may mangyaring masama sa kanila, ipinaliwanag din ni Castro na sa impeachment daw ay sinusuri ang kakayahan at pagiging angkop na isang opisyal na mamuno, habang sa kriminal naman na kaso na aspeto, Attorney, ay tinutukoy kung may pananagutang legal sa nagawang paglabag sa batas. Ano po sa tingin yung reaction dito, Attorney Sal, na pwede daw pagsabayin yung mga kasong isinampa sa Quezon City RTC at sa impeachment court? Mga payag ni Clara, tawag ko niyan Paul to the second power. Waiting for yung Paul. Alam po ninyo, yung dali natin doon sa Article 4. Ang Article 4, ang impeachment, yun ay sinampa nila kay Vice Presidente Duterte. Dahil sa ngayon sa kanila, pinagtaksilan mo ang pagtitiwala ng bayan. Dahil ikaw ay nag-commit ng krimen. Number 1, inciting to sedition. Number 2, grave threats.
pinagpantaan nyo yung tatlong opisyales ng bansa. Presidente, First Lady, at dating Speaker. Ngayon, kailangan yung batayan mo, may ebidensya ka na talaga nagkabit sila ng krimen. Yung inciting to sedition, dinismiss ng Department of Justice. So ano naging batayan mo doon sa ano? Kung yun ang naging basis mo sa impeachment, di dapat wala na. Yun naman great threats, didinggin pa lang, hindi mo pa napapatunayan. Na madalit sabi, wala ka dapat na Article 4 kasi wala ka pang basis. At dapat, kung totoo yung sinasabi mo na may krimen na ginawa, hayaan mo na muna yung impeachment kasi precisely yung impeachment, sinasabi ni Clara na kung sukatin ang kakayahan mo, exactly. Kaya dapat, kung ikaw ay mapatunayan na nagkamit ka na inciting to sedition or grave threats, makikita dyan na talagang wala kang kakayahan na tuparin mo ang sinumpaan ng tungkulin na magsilbi ka sa bayan, igalang mo ang batas, ipatupad mo ang batas. So, wala ka dapat na kaso kung hindi nila mapatunayan na. Kung ma-impeach ka, that is the time sa kaka-ididimanda ng napatunayan sa impeachment as far as the court is concerned. Sabihin nila, yung ginawa mo talaga inciting to sedition. At yung ginawa mo grave threats, talagang dapat ka ma-impeach. That is the only time you can sue the Vice President criminally. Pwede mo na siyang indemanda. Kasi yung impeachment, hanggang pagtanggal lang sa iyong karapatan na manatili sa tungkulin. Removal from office plus perpetual disqualification. Hindi ka na mga silbing muli bilang public servant. Yun po ang regla doon. Kaya hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Mali. Fall to the second power ang opinion na yan.